no, kung gaano ka-gel yung chemistry ng kupunan na ito. Pero dito naman sa kabilang panig, kumuha na ng X-Borg and this Fredrin na flex pa rin naman. Fredrin, pwede pa rin ilagay sa XP. Yeah. Ang kinaganda lang dito is yung XP. If ever man ilagay sa XP yung Arlot, hindi ganun kaganda yung lane na yan for the Arlot. And also, you have a decent answer versus the Baksha. Nakita natin yung impact ng X-Borg on the hands of Nibor kanina against the Martes. It doesn't change the fact na yung true damage ay tatagos pa rin versus the Baksha. Kasi ang problema mo dito is yung Firaga armor pa rin pagdating ng late game. And hindi reliable si Baksha versus the X-Borg kasi alam nga namang ultihan mo yung X-Borg. Ikakita lang yan with the brute force na usually pinipick up ng mga X-Borg. So they need to find a different answer for Echo dito. Kailangan manggaling sa ibang player. Meron naman silang Novaria para sa late game. May babasik nung may natural poke versus the Firaga armor. Pero I feel like kailangan nila magdagdag ng iba pang sagot from Echo. Magandang ban. Ang last na pinili dito ng Echo, nakita natin kung gaano din karupit si Super Prince sa paggamit ng Paramis. Ngayon ay Nana. Nako. Favorite pa naman ni Super Prince to, yung mga long range type ng mages. Napakagaling pumwesto niyan, pare. Ni Super Prince. Ilang beses nang hina-highlight si Super Prince dito for Onyx. Very flexible pagdating sa kanyang role. Nakita natin before, tinagurian siyang Valentina Paramis God. Tapos nalalaman natin may mga may mga Eve. Ang daming options for Onyx Philippines. Now they put him on a very scary hero on the late game. Yung magkamali ka na ng pwesto, one-shotting ka niyan. Medyo mahirap yan eh. And lalo na, medyo malambot din ang itong Arlot at itong Novaria. Pero let's see kung ano magiging next na pick. Okay, late game insurance. Alright. With the Claude. Alright. Claude Carry. Okay. Wait, wait, Sanford Special. Wow. Okay, so Carlito Baksha. Carlito Baksha. Okay, so Benedetta. Isa na rin sa mga umaangat ngayon, even sa international tournaments, dahil nga sa damage na nag-create nito. Ito yung answer na inharap natin versus the X-Borg. Ito yung typical answer kasi kaya niyang basakin yung Firaga armor. You're mobile enough to escape the clutches of the X-Borg. So magandang sagot mula kay Echo. Now for Onyx Philippines, I think yung Grok ni Escalera ay magandang option dito. It's good against the Claude kasi nakakancel yung Blazing Duet. And meron kang instant jump against the Baksha, the Arlots. And also pwede mo ring hulihin yung Novaria. Malaking adjustment din to ay kay Kuya Eska. Fun fact lang pala, si Kuya Eska, ayan ang literal, siya ang nag-drive sa Onyx. One time kasi nag-guesting sa Ilocos yung mga yan. Tapos siya yung nag-drive? Oo, siya yung nag-drive. At yun pa, mukhang hindi man Johnson to, hindi man nagda-drive, ang pinili niya, nagda-dive. Guinevere. Jennifer Guinevere mula kay Escalera. Nakita na rin natin kung gaano na tumaas ang priority para sa isang Guinevere. Even though na-nerf yung kanyang spatial migration, yung reach nun. But then again, depende yan sa position. It's all about the position. Not a huge fan of the Guinevere last pick kasi magpo-purify lang naman yung Claude. Medyo mahirapan sila dito hulihin yung marksman ng Echo. But it is a hold versus this Baksha pagdating sa mga Turtle and Lord parts kasi yung Violent Requiem combo ay, yung Special Migration Violent Requiem combo is enough for you to hold down the junglers para makontest mo yung mga objectives na yon. Pero again, their major problem here is wala silang masyadong hold para kay Claude. Oo nga parang purify only no? Unless mabait yung purify at umama yung Molina. Kaso ang hirap gawin nun Ang hirap gawin, napakadulas ng isang Claude. This is an exciting matchup. Excited ako dun sa Keller versus Benny Cutie. Classic carry versus Claude matchup. Paunahan na lang talaga, no? Usually nakikita natin dyan, mag-freeze ng lanes. Pero ngayon ay makikita natin. Ayun pa. First na unang harapan ng Carlito at ni King Kong. Double K. At ayun pa siguro ang matagal nating hindi narinig. Ang Echo chant. Si Mima Tarps. Na meron ng mga orca. Grabe, talagang first day pa lang, ramdam mo na yung suporta ng mga Echo fans. Di na sila 5. Tingnan natin kung may pambawi bang cheering ang Onyx dyan. And may kita natin na sobrang disiplinado din
ng Echo dito, sinasamahan talagang literal ni JP itong si Carl TZ. Kasi alam niya na may threat pagdating dito sa kay Escalera. Kasi sobrang aktibo nito. Lalo na hawak niya ang isang Guinevere, sobrang dali lang i-poke o sobrang dali lang mang-poke. Pero dito sa mga items, may kita natin na sobrang finukusan nila yung Purify dito. Yeah. Again, si Benecutie dito, he's rocking the Purify. Pero interesting is naka-Brave Smite din yung Claude. Actually, si Kelra yung pauso nitong, nitong Brave Smite Claude. Brave Smite, Actually, siya yung pinakauna ko nakita na Wow. naka-Brave Smite Claude. Pero ang kinagandahan din dito is naka-Master Assassin din siya. So meron kang mixture ng kunat mula kay Claude. And andyan din naman yung damage output na mga galing kapag 1v1. And of course, yung Swift na tier 1 talent for Oo nga. Benecutie. Oo. Ang kinagandahan kasi sa Brave Smite is number 1 HP dependent siya. And mas mababa yung cooldown. Remember, tinaasan yung cooldown Cooldown, ng oo. Quantum Charge for the past 2 matches, I think. Oo, Tatlong patches. Brave Smite, Claude. Magaya-ngaya. Marksman G. Oo nga, parang pwede. Kaso wala nga lang yung movement speed. Oo. Yun Yun lang lang, yung downside. medyo 10 bits At naman saka yun. mahihina talaga yung mga kampi ko Pero sige, mamaya na lang, Sanford. Op! Baba natin dito, pero mga bagdasya, nandito na si Carl TZ. Aba, naging gulong! Ang tagapagpalit ng gulong, Carl TZ. Tignan natin. Okay, first blood coming out from Echo. Counter go. May attempt na ginawa yung Onyx doon, but it failed. Pumasok ang tagapagpalit ng gulong, Carl TZ. Ang bilis ng ikot na pinamalas dito ng Echo. Mabilis din na pag-atras para sa Onyx. Alam nila na malulugi sila doon. And Carl TZ secures that first turtle ng ating game. And yun yung kinakatakot ko pagdating sa Onyx Kasi kapag nag-engage sila, ang bilis na makakahabol ni Oo. Carlito. Kasi nga naging gulong nga si Carlito Gulong ng balan. Sabi kasi ni Carlito, ako na yung unang gulong ng Echo Express. Ako na, sige na. Ini-status niya yun, tagapagpalit siya ng gulong. Naging gulong na siya ngayon. Oo, sabi Literal. niya, ida-trip ko na. Mauna na ako. Literal niya Pero yan yung yan yung lamang ng Echo sa international experience nila, lalo kapag nagpa-participate ka sa international tournaments. Malaking factor dito yung mga junglers na pinupuntahan yung mga XP lane. Oo. Hindi nila iniintindi yung turtle kagad. Kung baka walang turtle pryo. Patayin natin yung XP laner. May gera, no? Kailangan Oo. mag-ingat siguro din. Kaso, pagpunta niya XP lane, jungler yung naharap niya. Sabi ni Card, pwede na to. Ay, tama si Burrito, though. Kailangan kapag go ang Onyx, kasi nga, Guinevere kasi yung kanilang tank So kapag Guinevere, kapag nag-jump ka, Yeah. dapat may makill talaga kayo. Kasi Oo. sayang yung jump di ba? Sobrang Oo. sayang. Mind you, naka-lethal ignition yung Guinevere. Ay, oo nga, no? Pero again, kung titingnan natin, siguro additional damage para sa kanila. Kasi parang feeling siguro nila nakukulangan sila pag sa early game damage. But then again, Echo, haharap dito, King Kong versus Echo. Nandun yung Molina. Molina smush, Molina blitz, tapos ayan na yung combo! Inubos ng 4 ang combo dito. Carl TZ is down. Nice kill para sa side ng Onyx. You would think na kulang yung damage ng Onyx, pero again, Carry is an HP-based damage hero. So hindi nagmamatter masyado kung gaano kakunat yung hero mo kasi ang nagmamatter sa kanya is gaano kalaki yung HP mo. And also, na pinapoint out natin kanina, naka-lethal ignition si Escalera, I'm pretty sure na baka mag-damage build yung Guinevere dito. He doesn't really need to add more sustain for the Guinevere. Kasi ang gagawin niya rito, lalaro niyang mala-assassin yung Guinevere. Lalo pat dalawa na kasi yung frontliner nila. You already have an X-Borg and you already have a Fredlin. So may luxury ka na instead of pulling out a roam that will tank up the damage, kumuha ka ng roam na magdadagdag ng damage output sa early game. Yeah, tama ka nga doon. And but the problem is, may Purify din Pero Yun lang. I think ang Onyx dito, ready naman sila if ever man. At mabilis lang i-call kung may Purify at na nawala. Pero may mawawala pa. Finals. Ganong kabilis. Grabe yung connection. Ganon pa din, nandun pa rin. Instant. May express pa din, pare. Hindi nawala yung express, kakaswipe pa lang, pinindot na ni Sanji yung guhit, kinuhitan. Nakatutok na eh. Nakatutok na. Alam mo yung nakakatawa doon, parang wala ata shot call yun. Oo, instant lang, no? Nakalasalali lang sa instincts ng mga player eh. Star Shatter from Sanji, finishing it off. 2-1 para side ng Orcas. Yeah, kung titingnan mo rin, itong lineup ng Echo, may vision at saka ang bilis din ng rotation na kanilang pwedeng ipamalas dito. Imagine vision, mo, mission Sanji, may vision, may mission, at available na rin ang Corrosion Shite, by the way, para dito kay Benecutie. So, magkakaroon na at makakapag-deal na kahit papaano ng damage itong Claude na ito. Oo. Yeah. By the way, confirmed na magda-damage build si Escalera dito. Already going towards the, I think, glowing one. Field play yun daw. Counter go para kay Carlito. Binanatan si Escalera. Molina Blitz coming in from Super Prince. Carlito, Polado, pero kulang yung true damage. Meron si Kelra pa. Goodness! May hila bang gagawin sina King Kong? King Kong with the pero JP! tackles mula kay Daddy JP. Kamuntikan, makakin si Escalera, pero counter go mula kay Benecutie. With a bang
lang ng isa. Out para kay kay King Kong. But that is Echo with a counter go. Grabe yung pinakitang performance ni JP doon. Akala mo maliit na final slash lang. Yung final slash niya for the Fred Rain, nilayo niya yung Fred Rain kasi may first skill na palabas eh. Hindi niya naabot yung back siya. Tapos dinudge pa niya. Yung special migration, although napatay siya, pero yung mga ganong instances, parang hindi pa rusty. Hindi pa rusty. Hindi pa rusty. Malinis ang gulong Sabi ni JP, anong kalawang gaming, anong Dino Hands. Anong Thunder Standards? Kung hindi nyo alam, noong 2018, panigads to. Ito yung dahilan. Ba't na-late yung mga caster sa movie na gusto panoorin nila? Kasi nagpani ako. Yun na yun. Hindi pa naglalaki. No? Hindi pa naglalak. May May storya susi pala. kasi. May storya yan. May storya pala behind. May doon storya sa... behind yan. Pero again, Echo, alam natin na yung early game ay hawak na nila at kailangan humabol ng Onyx Philippines dito. Pero unti-unti nang napapabagsak ang mga front turrets. At Carl TZ again, second turret para sa kanilang Parang ganun pa rin Parang mabilis pa rin, boss Iba talaga ang experience. Kailangan maging ready ng Onyx dito. Nakita mo yung panggugulang ng Echo. Nilalamangan nila sa experience eh. Iba kasi siyempre, Daddy JP ka. Pag Daddy ka na, marami ka na experience. Ito si JP, nakita niya na lahat ng pwedeng play. Pwedeng play. Sabi niya, pag ganito ginagawa ng kalaban, dapat ganito ginagawa mo eh. At tingin ko kailangan lang yung Onyx dito, ma-shoot nila yung Yung ball. ball. I-shoot mo na ang ball. Ma-shoot nila lahat ng combo. Kasi EUE sila Ang dami lang EUE pare. Team fight organic. Kung may ganun mang term. Team Pencentric. Team Team fight centric pala. Natural yun na kasi, yun, natural. Walang halong chemical. Pero ito ang natural sa Echo. Again, very structured. Yung Echo Express, ito yung tinatawag natin ecosystem. Lamang na yung gold lane. Hindi mo na kailangan mag-force out ng fights. Lalaban lang tayo along the turtle and lord timings. Yeah. Pero, kinakamp na nila yung cloud lane. Hinahayaan nila si Benny QT na makapag-scale up, makakuha ng mga objectives, and paliitin yung mapa ng Onyx. And yun pula to si Super Prince dito. Pero ang ganda ng migration. Okay, Escalera. Makapag-out. No Purify coming out from Sanji as Onyx will remain calm. Dito na pumapasok yung unti-unting problema ng Onyx Philippines. Yung mga range damage mula dito kay Sanji, hindi napapansin ni King Kong, pero pag tumatama kay Super Prince at kay Kelra, talagang nanunuot. Papasok din. Oh my God, wait, look! may TP. Nire-recolan na pare! Aray! Gumuguhit! Aray, gumuhit. Yun na yung sinasabi ko Kailangang harapan ng Onyx Philippines at gumawa ng paraan para dito. Pero Benny QT, available na rin ang kanyang golden staff. So unti-unti nang nakaka-avoid. Alam natin yung late game Claude, sobrang hirap kalaban yan. Oo, ang hirap din hauulihin yan. The fact na naka-purify. So kailangan ng Onyx is hintayin nilang mag-purify si Benny Cutie or mag-bait sila ng something. Aray ko. Ang sakit. Paano mo nga naman lalabanan to? Kahit di na nakikita yung Claude, may mga bolang tumatama bigla out of Naramdaman nowhere. nyo rin ba? Kasi parehas kayo nag-aray ko eh. Oo, sakit. Naramdam ko eh. Oo. Pero ngayon, hawak ni Carl TZ. May pag-ambang gagawin si JP. Okay. Pero si King Kong ay nandun sa likod. Tignan natin, 20 seconds for the Purify. Ito na muna ang ginugo nila, yung Lito Wanderer, dash in para kay Sanford. Habang si 15K. Carl, nagpapalit lang ng gulong sa batang gilid. Oy! Binabanatan yung Lord. Yung Lord ngayon, 11K. Pasok si Huli! Escalera dito. With a jump. Pasok si Kelro with the ultimate. At Super Prince makakuha ng kill. Wala Sanji. Super Prince bumaba The turn! Habang umiikot-ikot si Carl TC. Bumeni Cutie Blazing Do It din. Siya doon sa bandang dulo. Binabanatan si Kelra. At yun na nga. Nagkalapitan. At doon na. Nagkaubusan. King Kong. Ay! mabubuhay pa ba Buhay dito? pa! Actually, buhay pa si King Kong. Tatlo ang nawala sa Onyx. Pero ang daming nakuha ng Echo. Wow! Grabe yung performance na ipinapamala sa magkabilang kumpunan na to. Worthy talaga para tawaging star match. And again, Onyx Philippines, hindi sinuko yung Lord. Ang baba ng buhay ni Cartesian, alam niya na medyo delikado siya if ever man na lumapit siya. At ngayon, ang pagkakataon ng Onyx para bumawi, makatulak man lang kahit isa o dalawang tore. At ang Echo ready sa pagsalubong dito sa Lord. Nag-back doon yung Onyx though. Kahit nakuha nila yung Lord, buti na lang nakuha nila. I was mistaken. But then again, nabasag nila yung tower. Yeah. So unti-unti nang bumabawi ang mga Sonics. Nakuha naman nila yung major objective na yun, pero kita natin yung blueprint ng Echo, no? Ito yung Lord Turn, na hindi lang Lord Turns kasi may Lord Turn din eh. Ito sinasabi natin, yung kapag
medyo hindi ka lamang pagdating sa mga control sa Lord Lord objectives. Mag-turn ka na lang ng team fight, habulin mo yung mga kalaban. Ganun yung ginawa ni Benny QT, pinagpapatay niya yung hero sa may bandang likuran. Pero si King Kong, nandun din siya sa gitna ng Lord. Actually, medyo naipit siya doon. Unfortunately, masyadong mababa yung HP ni Carl TZ and nakafocus din yung ibang members ng Echo para suportahan yung Claude sa may backline. Pero kita mo yung potential ng Echo na i-turn yung team fight. Instead, nahabulin nila yung Lord, yung team fight na lang inahabol nila. Talagang hinawakan lang kasi ni King Kong yung Lord. Humiro sila no? Nag-switch sila ng hero. Hindi lang na-reset ng Echo yung Lord kasi hinawakan ni King Kong. Sobrang commendable though din yung Onyx na kahit na alam mong nag-switch yung Echo, kahit papano meron silang pindot eh. Kung may pindot deep inside, na kaya naman natin sumabay sa galawan eh. Okay, Purify, Pinagulong. nagamit. Okay. Dito na si Jem. Hinaharapan lang niya. Pero ang sakit ni Benny! Ito. Nauubos yung piraga. Baby! Okay, itutuloy pa rin to ni na Carl TZ. Pero Molina Blitz, counter ko, malaki Super Prince. Umiikot na si Jem. At makakuha sila ng Kema! ganda true damage. Benny QT, double flicker, in blazing duet. Wala si King Kong. Benny! At kay Benny QT, ang bagyo, ang camera. Bumabanat ng free hit si Kelra. Ay! Matitira. Kelra makakuha man ng kill. Benny QT, Onyx will survive the storm. Pero pulado sila lahat. Benny QT though will take the tower. Grabe pong windot yung mga players dito. Ang aksyon! Grabe, nabuhay pa with a sliver of HP. And doon natin makikita kung gaano kabilis pumindot ang mga players na to. At this point, ito na yung nakikita nating matchup, yung labanan ng gold lane. The Storm versus the Gold Standard. Eto na nga. Kanya-kanyang buhat eh. Ang dating parehas galing sa Execration Clan. Mga kaibigan, Benny QT versus Kelra. Pero ramdam na rin ng Echo, even though yung back siya, again, very sustainable sa may frontline yan. Yung binabangkit nating particular do sa draft kanina, hindi nagmamatter kaano kakunat yung back siya kasi enough yung DPS ng Onyx para mapatumba yun. Pero it goes the same thing with Echo. Pag nakaharap yung Claude at wala kayong pampatay sa kanya, malaking problema yung gold laner dito ng Echo. Kaya naman talagang ramdam natin yung existence Okay. ng gold lane versus gold lane. Ganda special na escalera dito na wala Sanji. At ayun ba yung kailangan ng Onyx para ilaban to? At Gem, pasok, last insanity, apat na bulado, kalahati sa side ng Echo habang kalahati din ang buhay ng Lord. Ilaban ba to? Super Prince nagtatago, may passive si Super Prince. Mind you, hindi pa namamatay si Super Prince. Ang daming yung nagiging counter Molina Blitz and Molina Smooch. Nakakainis talaga yung dagang yan eh. Oh, reset. Reset. Ito na. Dito nagsisimula lahat yan. 13 minutes, 30 seconds. Lord Dance. Okay, reset coming in. Onyx. Sila nagsiset ngayon. Benny QT, Benny. lumapit. Oh. Pay out. Okay, atras muna King Kong. Pinapanatili niya na hindi napupuno yung buhay dito ng Lord habang si Sanford ay papasok. At Walang piraga. Walang piraga dito si Jem. Okay, as Benny, nagkakaroon lang ngayon ng mga Earl! paid gaming habang makakuha pala si Sanford ng kill. Off-cam kill. Benny QT blazing duet na naman si Kelra. Pinapanata pero masyado makunat si Kelra dito. Phantom step kulang yung kunat. At doon na kinulang ang Onyx. At mukhang makakalibre pa ang Orcas ng Lord. Wow, tatlo ang bagsak para sa Onyx Philippines. Libreng Lord para sa mga Orca. Ito again yung importance ng Lord Dance na ginagawa ng Echo. Sanford, nagkaroon siya ng oras para tanggalin yung Piraga armor ng X-Borg, essentially removing one frontliner from the Onyx. And noong ang naiwan na lang ay si King Kong, doon na nagsimula ng turn yung Echo. With the Blazing Duet on the backline, hindi nila natapatan yung damage output ni Benny QT at that time. Makikita natin yan sa instant replay. May Wind of Nature din kasi. Nahawak si Benny QT dito with the Wind Chant, kaya niyang saluhin yung DPS na manggagaling kay Kelra. Kaya naman naiwan doon sa loob si King Kong for Onyx Philippines. Yan, napakaganda ng posisyon na ipinamalas dito ng Echo. Hindi nila hinayaan na makapasok doon sa vicinity ng Lord, itong Onyx Philippines, at na-maintain nila yon hanggang sa maubos isa-isa ang Onyx. Ngayon, ang Lord ni Luminous ay nasa may bandang itaas. JP at ang buong kupunan ng mga Orca ay sasama na rito sa itaas. Kakayanin ba to ng Sonics though? Kakayanin ba to? It's time to let's bolt in. Sa side ng Onyx, nag-jump sa escalera. Gem will pop the ultimate. Wala nang Piraga armor. Gem mag-out. Makakapagdepensa ang Onyx though. Benny, Pero binabagyo yung gold, yung bottom line. dalawang tore ang nawala. Pero nadedepensahan pa rin nila yung kanilang main base. Onyx. Wow, kailangan nilang kumapit dito. Onyx Philippines, meron pa naman silang way para ma-clear yung minions. Gem, sinakripisyo niya yung kanyang lost insanity para mabilis na ma-clear yung minions.
Pero kasi dun sa may bandang ibaba, hindi nila napapansin si Benny gumagawa na eh. Yun nga eh, kailangan pa nilang maging worrisome dito sa bagyo na to. Oh, grabe. Worrisome. O, di ba? Ang tindi nun, parang yung bagyo. Big word yun. Big word, big guy, and big plays coming out from Benecuti. Ito ang World Championship performance on the clock. The split pressure for Echo is allowing Echo to control the map against Onyx. Wala nang mahanap na pagpaparman itong si Kelra, and ang laki na rin ng lead na hawak ng Echo. And you might think na okay lang naman kasi Xborg hawak din naman ng Onyx, pero din silang carry, they have decent damage coming out from Super Prince and Escalera. Do take note, kapag nasa ganitong posisyon ka na nasa base ka lang at ipit ka, kawawa ka sa Novaria. Yeah. And Kelra can't miss. Most kills. 17 kills last season. Ganon ka-explosive itong player na ito. And makikita natin ngayon kung gaano ka ready ang Onyx Philippines. Kasi ilang segundo na rin lang, mabubuhay na rin yung Lord. Look at the damage dealt from Sanji. Siya talaga yung nagpapahirap eh. Bad beats talaga yung Novaria na yan. Oo. Para sa akin, isa talaga sa mga hero ngayon, sa mga RG. Ramdam mo din. Bumalik eh. Di ko ba alam, ba't sobrang layo ng range. Minsan nga, yung magsa-star shatter ka, pang sight lang eh. Oo. Naalala natin last season, maraming pinuruhan yung Novaria na yan. Yung nakita natin, yung Claude palabas pala ng base, tinamaan na, Oo. uuwi ka agad. Yan yung yan yung kapag meron kang lightning truncheon plus impure rage combo, napakasakit niyan sa late game. Umaabot ng 3 hit damage yan, by the way. Yun nga eh. Tingin ko kung ikaw ang Onyx dito, wag mo lang hayaang mawala si Super Friends. Oo. Nakakay Super Friends ang bola. Yeah. Ang daming pang outplay kasi yung Molinas Mush na kailangan niyang patamain Uy. doon sa tamang tao. May ikot. Okay. May ano doon sa taas, ha? May ikot na gagawin. 27k, buhay ng Lord. May nagmamancheck doon sa taas. May gulong. May gulong ng palad. May gulong sa taas. Okay, andun yung mga pokes. Okay. Si Escalera papasok. Escalera, papangunahan to. Lahat-lahat nila blitz. Lahat-lahat na. Nilabas na ng side ng Onyx. Pero Sanford may mortality. Sanford, mabubuhay pa siya. Sanford! At buhay pa si Sanford. Habang sina Cartesi nandito sa bandang gitna. Benny, Cartesi, nag-out. Jempolado na din. Walang nagkapatayan. Oh! Muntik pa. Kamuntikan pang gumuwit si Sanji. Reset ngayon ang side ng Onyx. Nabuhay pa yung Benedetta with immortality. Pagkabuhay niya, eye for an eye, and electrify ng blow palayo. And Benecuti, sinalo niya ng buong puso yung last insanity. Escalera, kukuha pa siya ng long drive. Hindi Oh my. na. Another Lord para sa side ng Echo. Bottom lane, they have to deal with the bottom lane. Alam ng Echo, surety. Mas sure pa sa guaranteed yung Lord take nila kanina kasi kailangan may mag-defend. Although wala nag-defend sa Onyx, no, doon sa bottom lane push na nangyayari doon sa base nila. Still, hindi sila nakakuha ng pwesto doon sa may Lord area. And again, itong team fight, Lord turn na ginagawa ng Echo, yung pinakamalaking tinik sa leeg ng Onyx Philippines. Yeah, and makikita din natin yung downside, no? Kapag ang roamer mo ay nagdi-deal ng mataas na damage. Kasi mapipilitan yung jungler mo na mag-frontline doon at salukin yung mga damage na i-inflict ng Echo. Kaya lang ang problema, ikaw yung retry holder and doon lumalamang ang Echo. Oo, nilaro ngayon. Parang nilalaro ng Onyx ngayon yung laro na gustong mangyari ng Echo sa inyo eh. Oo. Yung itatrap lang nila kayo. Yeah. And ngayon, papasok na ang Echo. Kaya bang depensahan dito ng Onyx Philippines? Look at that! Ang Wow. sakit, pasag yung Piraga Armor! Wow, okay, kalahati ang buhay ng Lord dito. Binabanatan lang nila muna yung Lord. Purify. Pasok sa Escalera, pero ang sakit ng burst. Sanford! Sanford! Wala sa Escalera. Kelra, susubukan Blessing niya duet. lahat ng kaya niya para mailigtas to. Pero okay, Benecuti makakapag-out pa. Echo will take game 1.